Hello, kamusta tayong lahat? I praise the Almighty Father, the Creator of heaven and earth, the Almighty God, Yahweh, El Shaddai. For He is holy, He is righteous, and no one is like our Father. He created us in His image and likeness because of His great love for us. And He sent Jesus Christ to cleanse us from our iniquities, to free us from the bondage of sin and shame. Because of the precious blood of Jesus Christ, we now have a hope and a future with our Father. Our Father is our inheritance, our birthright. He is the treasure. And with our Father, we will have joy and peace for all eternity. Jesus Christ is the Lamb of God. Jesus Christ also forgives sins like the Almighty Father. Jesus Christ has been exalted by a Father. And He has given to Jesus power, authority, and dominion in heaven and on earth. Because Jesus Christ is faithful and true. And when He was in this world, He obeyed the Almighty Father. And He did not commit any error. And so Jesus Christ is our example. And we must cling on to the name of Jesus Christ, because the name of Jesus Christ is powerful. That's why when we pray, we say, in Jesus' name we pray. Because the name of Jesus Christ is powerful. And I also thank the Holy Spirit for helping us understand the words of our Father and the teachings of Jesus Christ. Always showering us with blessings upon blessings every day. Hindi lahat ng mga tao naiintindihan ang Bible. Hindi lahat ng tao. Not all people understand the words of our Father, but only those who seek Him truly. Seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. Only all these things, all the wisdom and knowledge and the abundance and everything will be added unto us if we seek our Father, if we surrender ourselves, our free will to our Father, to obey Him. And Jesus Christ is the only mediator to the Almighty Father. Jesus Christ made it happen. Because the Almighty Father sent Jesus Christ to us, that whoever believes in Jesus Christ will be saved. No other name but Jesus. So last time we read Genesis chapter 31. So for recap, so si Jacob, tumakas na siya kay Laban because Laban was hindering him para umalis, no? Pinipigil siya na pinipigilan ni Laban si Jacob para hindi umalis. Ang daming mga ginagawang mga strategy ni
Laban para mapigil si Jacob, because pag si Jacob ang nag-aalaga ng mga livestock ni Laban, dumadami ang livestock ni Laban. At aminado si Laban doon. So, tumakas na si Jacob. Nag-decide na siya na yung kanyang mga gamit, ayusin na, pati yung mga anak niya, pati yung kanyang mga asawa, na umayos na sila. At naramdaman na rin ni Jacob na iba na ang trato sa kanya ni Laban. Kaya ang ginawa ni Jacob, kinausap niya ang kanyang dalawang asawa. Kasi kaya dalawa lang ang asawa niya ang kinausap, hindi si Bilhah at si Zilpah, because those two women were maid servants, no? So ang concubine, so ang kanyang asawa talaga were Rachel and Leah. At si Rachel and Leah, lagi sila nag-aaway. Pero since tungkol na sa kanilang mamanahin ang pinag-uusapan, nagkasundo na sila. No? Nagkasundo na sila. So si Jacob, nakikita niya yung face ni Laban. So dati maaliwalas ang tingin ni Laban kay Jacob. Pero dumating ang panahon na pag nakikita ni Laban si Jacob, sumisimangot si Laban. Pansin ni Jacob yon. Dahil nga, iba nga ang ugali ni Jacob, introvert siya. Lahat ng mga bagay, even minute details, naka-record sa kanyang mind yon. Ang ginawa ngayon ni Laban, hinabol niya si Jacob. Ilang araw niyang hinabol si Jacob? 7 days. Kasi 3 days nang wala si Jacob sa kapanalaman ni Laban. 3 days nang wala sa Padam Aram si Jacob and his family, kasama ng mga livestock and male and female servants. 3 days na. Saka palang nalaman ni Laban. So, hinabol ni Laban si Jacob at saka yung kanyang mga apo. Naabutan niya ng after 7 days pa. Bakit mabagal ang takbo or ni Jacob at saka ng kanyang asawa at saka ng kanyang grupo? Dahil nga marami silang dala-dala ng mga animals. Siyempre, yung mga animals, papakainin pa nila, papainumin pa nila, may magkakasakit, may maliligaw na mga animals. So, may mga shepherdess at shepherd din sila na mga tao na ang tawag doon, ni-round up yung mga animals. In addition to that, yung mga anak pa niya, no? Mga bata pa yung mga anak niya. At hindi lang yung dala-dala, may dala silang mga pagkain. May dala silang tent. May dala silang tubig. So, madami sila. Yung grupo ni Jacob. So, nung bagong dating siya ng Padam Aram, mag-isa lang siya. Nung pag-alis niya, meron siyang 4 na asawa. Meron siyang 12 na mga anak at napakadaming livestock. Bigay ni Almighty Father lahat sa kanya. At hindi nagreklamo si Jacob. Kahit ibahin ni Laban ang sweldo ni Jacob 10 times. At nakita ni Almighty Father yon na Jacob was very patient. Very humble. Hindi kumikibo ng very respectful si Jacob. Pag nilalamangan siya, kinikip lang niya to himself si Jacob, yung ugali niya ganun siya.
Kinikip lang niya sa sarili niya. Hindi siya nagtatanim ng sama ng loob. At kung may mga namamatay na mga animals, inaako niya, accountable siya doon. Ina-admit niya na siya may kasalanan, kahit hindi naman. So sa mga ganong paraan, nakita ni Almighty Father yung ugali ni Jacob. Sabi ni Almighty Father, lahat ng injustices na ginagawa sa ni Laban, nakita ko. Nakita ko yung ginawa sa injustices. Yung pag-iba ng sweldo mo, nakita ko lahat yon. Sabi ng angel of God, na God of Bethel. Sinong angel of God to? Na the God of Bethel? So, nung umalis na si Jacob, nung sinundan ni Laban, na naginip naman si Laban. Ang sabi ni God kay Laban, mag-ingat ka sa sasabihin mo kay Jacob, mabuti man o masama, ingatan mo yung mga salitang lumalabas sa bibig mo. May pagbabanta. Kasi nga, mahal na mahal ni Almighty Father si Jacob. Dahil obedient si Jacob. Wala tayong nakitang record na may ginawang mali si Jacob. No? Ano lang ang ginawa niya? Yung tungkol sa birthright. Decision yun ni Esau. Yung tungkol naman sa pagkuha ng blessings kay Isaac, decision naman yon ni Rebecca. Pinilit siya ni Rebecca at pumayag naman din siya. So other than that, wala na, pati yung tungkol kay Leah, no? So tahimik lang itong si Jacob. At para makakuha ng way si Laban na magalit kay Jacob, kunyari hinahanap niya yung kanyang false gods or yung kanyang idol. Ano yung idol na yon? Yun yung kanyang teraphim, household idol. Tsurang tao yon na sinasamba, abomination. So hinanap niya yon, pero hindi alam ni Jacob na si Rachel pala ang kumuha. Ang ginawa ni Rachel, tinago niya sa saddle ng camel. At inupuan niya yung saddle ng camel. Sinabi niya na meron siyang monthly period. Kaya hindi na siya tumayo, hindi nahanap. Kasi pag nakakita ng butas si Laban, or nakakita siya ng kasalanan na ginawa ni Jacob, kahit na si Rachel ang gumawa nun, damay si Jacob. Kaya hindi inalaw ni Almighty Father na mangyari yon, na madamay si Jacob. Kaya hindi nakita yung teraphim or yung household idols na abomination daladala ni Rachel. Bakit may ganun si Rachel? Dinadasalan ni Rachel yon para magkaroon siya ng anak, pero hindi yon ang naging way para magkaanak siya. Kaya nagkaanak si Rachel because of the Almighty Father. The Almighty Father opened the womb of Rachel. At saka di ba gumamit ng mandrakes si Rachel para mabuntis? Hindi naman dahil sa mandrakes kung kaya nabuntis si Rachel. No? Yun pa nga ang naging way para humina ang kanyang body, yung mandrakes. Dahil kino-consume ni Rachel yon. Kaya buntis siya, namatay siya, no? Pero wala pa tayo doon. So, ilang years nagtrabaho si Jacob kay Laban? 20 years.
So, yung 14 years para kay Rachel and Leah, 7 plus 7. And then 6 years para naman sa trabaho niya, sa mga flocks niya. So, nung first 7 years, wala pang asawa si Jacob, wala pa siyang anak. So, kung 20 years to, di 13 years old yung panganay niya nung time na to. Okay? Nung time na umalis sila kay Laban, 13 years old or 12 years old, no? I-estimate natin yung age ni Reuben na panganay, no? So mga 14, 13. Kasi 20 minus 6, 14 or 13. Si Reuben nung time na to, yung panganay. After ni Reuben, si Simeon. So, si Simeon was 12. 11, si Levi. 10, si Judah. And then after that, hindi na ulit nabuntis ng mga 2 years. After 2 years, nabuntis ulit siya. 10. 8, yung sumunod. And then 7, yung sumunod na isa. And then si Dinah, 6 years old. Nung time na to. Bata si Dinah. Batang babae. So nakita natin edad ni Dinah, ha, bata siya. Kasi ang description dito was a young woman si Dinah sa book of Genesis. Kasi nga wala namang nakalagay dito na boy and girl, no. Kundi ang description lang dito is young man, young woman, young daughter, no, or old daughter, mga ganon. So, ang edad ni Dinah, 6 or 7 dito. So, bata si Dinah. Tandaan natin, bata si Dinah. So, 20 years siya nagtrabaho, si Jacob. So, gumawa sila ng treaty or pact. Nag-usap sila na payag na si Laban na maghiwalay na sila ng landas. At nag-kiss na si Laban. Nagpaalam na siya sa kanyang mga anak at apo. Kasi pag ganun, mamimiss niya, ibig sabihin. At yung time na mawawala ang kanyang anak at apo, mahirap yun, di ba? Dahil mawawala na yung anak, yung nakasanayan mo na nandun yung mga anak mo, tsaka yung mga apo mo, ilang years yun, tapos biglang mawawala. Parang maninibago. So, nagkaroon sila ng usapan kasi nga si Jacob, pinapauwi na ni Almighty Father. May plano si Almighty Father kay Jacob. Kaya inalaw ni Almighty Father na si Jacob magpunta sa Padam Aram para dumami siya. So, tapos na yung problema niya kay Laban. Dito sa Genesis chapter 32, may problema naman siya uli. Anong problema? Si Esau. Si Esau naman ang problema niya. So, Jacob went on his way and the angels of God met him. Bakit angels of God met him? Ano siya? Full of the Holy Spirit. Kaya nakita niya yung angels of God. Hindi mo makikita yung angels ni Almighty Father kung hindi ka inspired by the Holy Spirit or you're doing good in the sight of God. When Jacob saw them, he said, "This is God's camp." No? So Jacob went on his way and the angels of God met him. When Jacob saw them, he said, "This is God's camp." And he called the name of that place Mahanaim, or double camp. Then Jacob sent messengers before him to Esau his brother in the land of Seir, the country of Edom. Edom or Esau, the country of Esau. Edom means red, no? And he commanded them, saying, "Speak thus to my lord Esau,
That's your servant Jacob says, I have dwelt with Laban and stayed there until now. Nagpadala siya ng advance party para sabihin na parating siya sa kanyang kapatid. Mga messengers. So, hindi lang isang messenger to dahil madami. He commanded them. I have oxen, donkeys, flocks, and male and female servants, and I have sent to tell my Lord that I may find favor in your sight. So, gusto niya magbigay ng oxen, donkeys, flocks, male and female servants. Kay Esau. Then the messengers returned to Jacob, saying, we came to your brother Esau, and he is also coming to meet you, and 400 men are with him. Nagpunta na kami sa kapatid mo. At pupuntahan ka niya, imimit ka niya, no? Kung ikaw ay papunta, siya naman alis, pupunta sa'yo, imimit ka niya. May kasama siyang 400 men. So Jacob was greatly afraid and distressed. Na-stress na tong si Jacob. Naku, ba't ang dami? Nakikipaglaban ba sila sa akin? And he divided the people that were with him and the flocks and the herds and the camels into 2 companies. No? Very strategic ang ginawa ni Jacob na kung makuha man yung isang company, at least meron pa siyang matitira. Kaya rin siya stressed kasi nga wala naman siyang alam sa war si Jacob. Pero si Esau kasi layas siya, hunter siya, marunong siya makipaglaban. Kaya na-stress si Jacob, ang akala niya makikipaglaban sa kanya, ang kanyang kapatid. Dahil kinuha niya yung blessings ni, kinuha ni Jacob ang blessings ni Esau kay Isaac. Yun akala niya galit sa kanya. And he said, if Esau comes to the one company and attacks it, then the other company which is left will escape. Meron mong makakatakas, kaya hahatiin ko sa dalawa to. Laging ganun ang style ni Jacob. Lagi siyang advance mag-isip kung may ganitong mangyayari. At least meron pa akong isa. Tsaka nag-iisip siya. Then Jacob said, O God of my father Abraham, and the God of my father Isaac, and the Lord who said to me, return to your country and to your family, and I will deal well with you. Nagpray siya, I am not worthy of the least of all the mercies, of all the truth which you have sworn your servant, for I crossed over this Jordan with my staff, and now I have become 2 companies. Kahit na nag-iisip siya, smart siya, strategic siya, nagpe-pray pa rin siya. Hindi siya nagde-depend sa kanyang sariling knowledge. He still sought the guidance of the Almighty Father. He still humbled himself before the Creator of heaven and earth. Kahit na siya ay knowledgeable. Deliver me, I pray, from the hand of my brother, from the hand of Esau, for I fear him. Lest he come and attack me and the mother and the children. Baka kasi atakihin niya ako, patayin niya ako. Patayin niya yung mga nanay ng mga anak ko, pati mga bata. So nagpapakumbaba si Esau. Nagpapakumbaba si Jacob. And that's wisdom in the eyes of the Almighty Father. Dahil if we choose the Almighty Father, that's wisdom. Wise decision making. Ang ginagawa ni Jacob, although he was knowledgeable, na may mga strategy siya na ginagawa. Verse 12. For you said, I will surely treat you well, and make your descendants as the sand of the sea, which cannot be numbered for multitude. At pinaalala ni Jacob yung promise ni Almighty Father sa kanya. Almighty Father, di ba promise mo sa akin? Papadamihin mo yung descendants ko. Promise mo yun sa akin, di ba? Kaya tayo, kung magpipray tayo, papaalala natin sa tatay na,
Almighty Father, you promised me. I-remind natin yung tatay natin. Although si Almighty Father, hindi yun nakakalimutan yun. Matutuwa si Almighty Father na naaalala natin yung kanyang mga sinabi sa atin. Yun ang ibig sabihin nun, na isinasa puso natin yung mga sinasabi ng tatay natin sa atin. Doon natutuwa si Almighty Father. At natutuwa si Almighty Father dahil we trust Him. Hindi nakakalimutan ni Almighty Father yung kanyang promise. Pag pinapaalala natin sa tatay natin, sinasabi, ibig sabihin, alam natin, aware tayo, nasa puso natin yung promise niya. Yun ang ibig sabihin nun. So he lodged there that same night and took what came to his hand as a present for Esau his brother. Reregaluhan niya yung kanyang brother. Kung anong meron siya. 200 female goats and 20 male goats, 200 ewes and 20 rams, 30 male camels with their colts, 40 cows and 10 bulls, 20 female donkeys and 10 fowls. Bakit ganito ang number? 200 female goats and 20 male goats. Mas madami ang babae kumpara sa lalaki. Kasi ang lalaki, pwede siyang asawahin lahat yung 200 female goats. Yung 20 na male goats na yun, pwedeng yung isa-isahin niya yung mga female goats. Kaya konti lang yung number ng mga lalaki na animals. Kasi yung babae, isa-isa lang naman kung magbuntis yun or dala-dalawa, no? Pero yung lalaki, hindi naman siya nabubuntis. Kaya kahit ilan ang tabihan niya ng mga animals, pwede niyang mabuntis yon. Kaya itong 20 male goats, pwede niyang mabuntis. Itong 200 female goats. Naintindihan natin? Naintindihan mo? Naintindihan ko. Kaya itong 200 ewes and 20 rams. Yung sheep, no? 200 na sheep na babae. Tsaka yung lalaki naman, 20. Kasi nga, kayang buntisin ng 20 na lalaki yung 200 na sheep. Pati itong mga camel. 30 milk camels with their colts, 40 cows and 10 bulls. Yung 10 bulls, pwede niyang mabuntis yung 40 cows. Itong 10 foals naman, pwede niyang mabuntis yung 20 female donkeys. So pag itong 10 foals, tinabihan niya yung 20 female donkeys, ilan yon? Madami, di ba dumadami? Kaysa naman 10 fowls and 10 donkeys, ibig sabihin, 10 lang. At least ito, doble. O, sino kausap ko? Kausap ko sa sarili ko. Iska, Then he delivered them to the hand of his servants, if every drove by itself, and said to his servants, pass over before me and put some distance between successive droves. Mauna na kayo sa akin. And then, bago magkaroon ng distansya, ha? Mauna kayo sa akin. Ngayon, una muna, dadaan, 200 female goats, tsaka 20 male goats. Una muna yon, ha? And then, 200 ewes and 20 rams. So, una muna yon. Lagyan nyo ng ng space. Ibig sabihin nun, droves, ha? Every drove by itself. Huwag niyong pagsamasamahin, huwag niyong paghalu-haluin. No? Isang grupo ng mga goats, babae at lalaki, yan. Magkakasunod yan, ha? At ako ay susunod sa inyo. Sabi niya sa kanyang mga servants, pass over before me and put some distance between successive droves. Dapat may distansya, ha? Mga half a kilometer. Walang binanggit na kilometer, no? Mga 1 mile, 1 mile, or half a mile ang layo. Dapat may distansya. And he commanded the first one, saying, when Esau, my brother, meets you and asks you, to whom they belong and where are you going? Whose are these in front of you? Then you will say, or you shall say, they are your servant Jacob's.
It is a present sent to my Lord Esau, and behold, he also is behind us. So ganito, pag nakita kayo ni Esau, isa-isa kayong grupo, di ba? Yung unang grupo na makikita ni Esau, ano ang isasagot mo? Sabihin mo, kayo ay mga servant ni Jacob at itong mga hayop na sumusunod sa iyo ay ibibigay sa kanya. Yun ang sasabihin mo, ha? So he commanded the second and the third. Ganun din. Ngayon, pangalawa kayo. Pag nakasalubong kayo ni Esau, ano sasabihin mo? Ganito sabihin mo, ha? Na kayo ay mga servant ko at itong mga animals na to ay regalo para kay Esau. Ngayon, kayong pangatlong grupo naman. Ganun din sasabihin nyo, ha? Kaya nga, hiwa-hiwala, may distansya. And all who follow the drove say, in this manner you shall speak to Esau when you find him. So, strategy na naman to. Okay? Nag-iisip si Jacob. And also, behold, your servant Jacob is behind us. For he said, I will appease him with the present that goes before me, and afterward, I will see his face. Uunahin ko muna yung mga regalo. After ng mga regalo, saka niya lang ako makikita. Uunahin ko muna yung, para matuwa naman siya, na binibigyan ko siya, para hindi siya magalit sa akin, dahil alam ko, nagalit siya sa akin. Yun ang nasa isip ni Jacob. And afterward, I will see his face. Perhaps he will accept me. Baka sakaling tanggapin niya ako. So, the present went on before him, but he himself lodged that night in the camp. So, maraming mga animals yun, tsaka merong distansya. So, pag kailangan ng distansya, kaya siya ngayon, ang nangyari kay Jacob, mag-isa lang siya, naiwan siya sa camp. Mag-isa lang siya. When he arose that night, and took his 2 wives, his 2 female servants, and his 11 sons, and crossed over the ford of Jabbok. He took them and sent them over the brook, and sent over what he had. Dinala niya sa brook, and sent over what he had. Dun sa ford. No? Alam natin yung ford, di ba? Yung ford, hindi yung sasakyan ng yun ay tubigan na may lupa na pwede kang dumaan, no? Tubigan niya na may lupa, pwede kang dumaan. Ford ang tawag sa ganon. Malapit sa river. Kaya nga yung sakyan na Ford, di ba? Pwede sa lupa, pwede sa may tubig, kasi nga Ford. Kasi ibig sabihin nga ng Ford ganon. May tubig at may lupa, pwedeng daanan. Pwedeng maglakad. Kung nakakakita kayo ng movie, no, na may mga tumatakbong mga kabayo, tapos nag-aaway yung mga ano ba, cowboy movies ba yon? Tapos may tubigan, tapos may river, tapos nagsuntukan sa may river. Yon, Ford ang tawag doon. Doon sa tubigan nagsusuntukan, Ford yon. Tapos may mga kabayo. He took them, sent them over the brook, and sent over what he had. Verse 24. Then Jacob was left alone, and a man wrestled with him until the breaking of day. So si Jacob, he was praying also. No? Kaya naging mag-isa na siya kasi yung anak niya, tsaka yung mga servants niya, tsaka yung asawa niya, pinauna na niya, he crossed over the ford of Jabbok. And nagpe-pray lagi si Jacob, and he was filled with the Holy Spirit. Kaya ngayon, then Jacob was left alone. Walang nakalagay na filled with the Holy Spirit, pero hindi magpapakita yung man wrestled with him until the breaking of day kung hindi siya filled with the Holy Spirit. Itong man na sinasabi dito sa verse 24, sinong man ito? Na naka-wrestle ni Jacob. This is the man clothed in linen. Itong naka-wrestle ni Jacob. Ito yung the God of Bethel.
the angel of the Lord, the God of Bethel, naka-wrestle ni Jacob. Kasi kung si Almighty Father to, hindi pwedeng maka-wrestle ni Jacob. Kasi mahahawakan ni Jacob si Almighty Father. Hindi pwedeng mahawakan si Almighty Father. Hindi nga nagpapakita ng face si Almighty Father. Okay? Gaya nung kay Moses. Si Almighty Father yung kay Moses. Etong na-meet ni Abraham, na-meet ni Jacob, si Jesus ito. Hindi lang Jesus ang name niya. Hindi lang siya pinapangalanan. Okay? And a man wrestled with him until the breaking of the day. Etong man na naka-wrestle ni Jacob, hindi pa pinapanganak si Jesus nito. But, bago pa man gawin ang mundo na to, si Jesus ay buhay na. Before Abraham, I am, sabi ni Jesus, no? So, naka-wrestle ni Jacob was Jesus. The man clothed in linen. The man clothed in linen with an inkhorn. The commander of the army of the Almighty Father. The branch of righteousness. Yung na-meet ni Manoah, na nagsabi kay Manoah na mabubuntis ang kanyang asawa, magkakaroon siya ng anak, si Samson. Di ba tinanong ni Manoah, anong name mo? Too wonderful for you to understand or too marvelous for you to know. Hindi nagpakilala yung man. Bakit hindi nagpapakilala? Hindi niya sinasabi ang kanyang name dahil ang gusto niyang maitaas na pangalan ay ang pangalan ni Almighty Father. Kaya mahal na mahal ni Almighty Father si Jesus Christ, the only begotten Son. Verse 25 of Genesis chapter 32. Now when he saw that he did not prevail against him, he touched the socket of his hip. Nag-wrestle sila. Kasi parang ano yun eh, parang magkapatid na naglalaro kayo, ganon. Nag-wrestle kayo. Walang bad na meaning yung pag-wrestle, kundi parang naglalaro lang, no? Ngayon, nung matatalo na siya, tinanggal niya yung kanyang pagkaano dito, yung kanyang godliness nung man. Now, when he saw that he did not prevail against him, he touched the socket of his hip. Nakita ninyo, yung socket sa hip, ano ba yung hip? Balakang, may socket sa balakang. Yun ang hinawakan niya. Pakikipaglaban, hindi by strength. Ano ang ginamit niya? Nung man who wrestled with Jacob? Knowledge and wisdom. Yun ang ginamit niya, hindi physical strength. Nung nakikita niya natatalo na siya, anong ginamit niya? Yung kanyang knowledge, alam niya na he touched the socket of his hip and the socket of Jacob's hip was out of joint as he wrestled with him. Kaya nang hina si Jacob. And he said, let me go for the day breaks. Sabi nung man. But he said, I will not let you go unless you bless me. Hindi kita papakawalan hanggat hindi mo ako bine-bless. So nagre-wrestle sila, magkahawak sila, nagbubuno sila, no? Kasi nga tinanggal niya yung kanyang godliness. So he said to him, what is your name? He said, Jacob. And he said, your name shall no longer be Jacob, but Israel. For you have struggled with God and with men and have prevailed. Kaya Israel ang name mo. You struggled with God and with men and have prevailed. Tayo, matatawag din tayong Israel. Bakit? We struggle with God. Nag-struggle tayo sa mga trials and tribulations that the Almighty Father allows us to experience. At nagkikipag-struggle din tayo sa mga tao na nakakasalamuha natin araw-araw. And yet,
we will prevail because we have Jesus Christ in us. Kaya matatawag din tayong Israel. Kaya nga, diba, sa book of si Ohola at saka si Oliba, yung magkapatid na si Judah at saka si Israel. No? Yung Judah, yun ang mga Jews. Yung Israel, Gentiles. Verse 29, then Jacob asked, saying, tell me your name, I pray. And he said, why is it that you ask about my name? Bakit mo tinatanong ang pangalan ko? And he blessed him there. Tingnan mo, hindi niya binabanggit ang kanyang name. Gaya nung kay Manoah, hindi niya binabanggit ang kanyang name. Ayaw niya. Pero kung si Almighty Father ito, sasabihin niya, I am the Almighty Father. I am your Almighty Father, the God of Abraham, Isaac, and Jacob. Pero ito, na nakalaban or naka-wrestle ni Jacob. Hindi niya binabanggit ang kanyang name. Kasi ang gusto niyang name ang maitaas sa pangalan ni Almighty Father. So Jacob called the name of the place Peniel, for I have seen God face to face and my life is preserved. Nakakita niya si God face to face. So kung nakita niya si God face to face, hindi si Almighty Father to. Si to ay si Jesus. Just as he crossed over, Penuel, the sun, rose on him and he limped on his hip. So, paika-ika maglakad si Israel na ngayon, hindi na Jacob, no? Kasi nga, hinawakan ng man yung kanyang sakit ng kanyang hip. Kaya, paika-ika siya maglakad. Therefore, to this day, the children of Israel do not eat the muscle that shrank, which is on the hip socket, because he touched the socket of Jacob's hip in the muscle that shrank. Or that struck. He struck the socket of Jacob's hip. So dito natin makikita na hindi lang pang physical ang labanan. Gagamitin din natin yung knowledge and wisdom natin. Saan natin makukuha ang ating knowledge and wisdom? From the Holy Spirit. Kaya magpa-pray tayo kay Jesus Christ. Dahil si Jesus Christ ang nagpadala sa atin ng Holy Spirit. Nag-pray siya kay Almighty Father. Almighty Father, ipadala niyo po yung Holy Spirit sa mga tao. No? Kaya meron tayong knowledge and wisdom. Genesis chapter 33. Now Jacob lifted his eyes and looked, and there Esau was coming, and with him were 400 men. So naglakad na siya, nakita na niya si Esau. So he divided the children among Leah, Rachel, and the two maidservants. Hinati niya ang kanyang pamilya. Yung anak niya sa kanyang maidservants, kay Leah at saka kay Rachel. And he put the maidservants and their children in front, Leah and her children behind, and Rachel and Joseph last. So yung kanyang maidservants, nakauna-una na nasa harapan. Kasama ng mga bata, si Zilpa at si Bilha. Yung anak ni Zilpa, si Gad at si Asher, nasa unahan. Pati si Bilha, tsaka si Dan, tsaka si Naphtali nasa unahan. Kasi imimit nila si Esau eh. Kung sakali man na atakihan sila or awayin sila ni Esau, unang casualty, maidservant, tsaka yung mga anak ng mga maidservants. And then after that, sa likod naman ng mga maidservants, tsaka ng mga anak ng mga maidservants, si Leah naman, at tsaka yung kanyang 7 na anak, kasama si Dinah, no? And then after ni Leah, nakahila-hilera sila.
Sa likod naman ni Leah, si Rachel tsaka si Joseph. Bakit? Nasa likod si Rachel tsaka si Joseph, protected. Gusto protektahan ni Jacob or Israel dahil mahal niya si Rachel. Ha? Alam natin, di ba? Kaya ganun ang pwesto nila. Then he crossed over them and bowed himself to the ground 7 times until he came near to his brother. So, yumuko siya 7 times dun sa lupa. Completion. Na i-rest na natin ang ating awayan, ayaw ko na, ganon. But Esau ran to meet him and embraced him and fell on his neck and kissed him and they wept. Excited si Esau na nakita siya. Wala nang galit si Esau sa kanya. Niyakap niya si Jacob or Israel. At hinalikan niya sa pisngi at nag-iyakan sila. Ang tagal nilang hindi nagkita, 20 years. Nagulat siya. Akala ni Jacob, aawayin siya ni Esau. Kasi nga kabado siya. Pero hindi niya alam na ganun siya imimit ni Esau. Na warm ang pag-meet sa kanya ni Esau. And he lifted his eyes and saw the women and the children and said, "Who are these with you?" Sino itong mga batang to? Tsaka mga babaeng to? Sino itong mga to? Ang dami nila. So he said, "The children whom God has graciously given your servant." Sabi ni Israel, ito yung mga bigay sa akin ni Almighty Father. Mga anak ko, tsaka mga asawa ko. Kasi nung pagtingin ni Esau, ang dami nito saan galing to? Sino itong mga to? Mag-isa ka lang umalis. Pagdating mo, ang dami ng dala-dala mo. Pati asawa, anak, ang dami. Verse 6, then the maidservants came near, they and their children, and bowed down. No? Si Bilhah at saka si Zilpah. Yung mga anak, si Dan, Naphtali, at saka si Gad and Asher. And Leah also came near with her children, and they bowed down. So yung anak ni Leah, Reuben, Simeon, Levi, Judah, Asher, sino pa ba? Si Dinah, may isa pang lalaki. Limutan ko pangalan Basta may isa pa. No? May isa pa. Afterward, Joseph and Rachel came near and they bowed down. Wala pa si Benjamin nito. Hindi pa buntis si Rachel. Then Esau said, "What do you mean by all this company which I met?" And he said, "These are to find favor in the sight of my Lord." Anong ibig mo sabihin yung may mga na-meet ako na mga tao, ang dami lang animals na dadala? Bakit? Sino ba sila? Bakit? Anong ibig sabihin ng mga yon? Binigay ko yun para sa'yo yun. That these are to find favor in the sight of my Lord. Para sa iyo yun, regalo ko yun sa'yo. Para hindi ka magalit sa akin, para matuwa ka naman sa akin, meron akong sa'yo, pasalubong. Ang daming pasalubong. Verse 9, but Esau said, "I have enough." Madami na ako mga alaga. "My brother, keep what you have for yourself." But Esau, yun sabi ni Esau, marami na akong alaga. Napakadami. I have enough. And Jacob said, "No, please, if I have now found favor in your sight, then receive my present from my hand, inasmuch as I have seen your face, as though I had seen the face of God, and you were pleased with me." Hindi, gusto ko tanggapin mo, kasi pag hindi mo tinanggap yan, malulungkot ako. Para nakita ko na rin ang mukha ng Diyos, nung makita ko yung mukha mo, na masaya ka, na makita ako. Masaya ako na hindi ka nagalit sa akin. Verse 11, "Please, take my blessing that is brought to you, because God has dealt graciously with me, and because I have enough." So he urged him, and he took it. Pinilit niya yung kanyang kapatid na si Esau. Hindi, tanggapin mo na yan. Para sa'yo talaga yan eh. Talagang inihiwalay ko yung mga magagandang mga klase. Talagang regalo ko yung para sa'yo. Verse 12, then Esau said, "Let us take our journey, let us go, and I will go before you." Sabay na tayo, halika na. Sabay tayo, umuwi na. No? Doon ka sa lugar ng tatay natin. Ako meron akong lugar sa may Seir. But Jacob said to him, "My Lord knows that the children are weak." Mahina yung mga bata.
sabi ni Jacob. And the flocks and the herds which are nursing are with me. Yung mga baby pa na mga animals, nasa akin. Yung mga matured, yun ang niregalo ko sa iyo. Mga magagandang klase, mga strong yon. And if the men should drive them hard one day, all the flock will die. Kaya nandito mga alaga ko, mga bata to, hindi pa to mga matured, inaalagaan ko sila. Kaya baka mamatay sila pag hindi ako ang nag-asikaso. Hindi kasi sila marunong, ako ang expert doon. Natatuan naman. Yun ang ibig sabihin ni Jacob. Please, my Lord, please let my Lord go on ahead before his servant. I will lead on slowly at a pace, which the livestock that I go before me and the children are able to endure until I come to my Lord in Seir. Mauna na kayo sa akin. Susunod ako sa iyo, kasama ko yung mga anak ko, mabagal lang maglakad tong mga anak ko. Ang dami nila, pati mga babae, ang dami-dami namin mga daladala. Hindi kami pwedeng magmabilisan. Kayo, puro lalaki kayo, 400 kayo, nakakamel kayo, mabilis lang kayo magano. Kami hindi kami pwedeng sa mabilisang lakaran kasi madami kami. Yan na explanation ni Jacob. Pero susunod kami sa iyo sa Seir. And Esau said, now let me leave with you some of the people who are with me. But he said, what need is there? Let me find favor in the sight of my Lord. Hindi, mag-iiwan ako ng mga tao sa'yo para may mag-assist sa'yo papunta sa amin. Sabi ni Esau. Ang sabi naman ni Jacob, bakit pa? Hindi namin kailangan ng assistance. Let me find favor in the sight of my Lord. Huwag mo na kaming asikasuhin. Basta maayos na tayo, masaya na ako, magkikita pa rin tayo uli. So Esau returned that day on his way to Seir, and Jacob journeyed to Succoth, built himself a house, and made booths for his livestock. Therefore the name of the place is called Succoth or booth. So hindi sila nagpunta ng Seir, doon sila sa Succoth nagstay muna. Pero si Esau, dumiretso na siya ng Seir. Kasi alam naman ni Jacob na yung Seir, lugar na yun ni Esau, hindi niya pwedeng pasukin yun na doon siya mag-stay. Kaya hindi na siya sumunod sa Seir kay Esau. Nirerespeto niya yung lugar na yun, na kay Esau yun, na nakapangalan kay Esau yun. Dahil baka pag pumasok pa siya sa Seir, itong si Jacob, magkagulo na naman dahil mapupunta na naman kay Jacob yung mga nasa Seir. Okay? Kaya nirerespeto niya si Esau. Esau, ano mo yun, lugar mo yun. Kaya kahit hindi man niya sinabi kay Esau na ayoko magpunta ng Seir kasi lugar mo na yon, alam, advance mag-isip to si Jacob. Mahal ko talaga tong si Jacob eh. Nag-iisip. So sa iba siya nagstay. Sa Succoth, nag-build siya ng house. Yung mga tent. O ilabas niya na yung mga tent niyo dito tayo sa Succoth. Hindi tayo sasabay sa kanila, hindi tayo sasama sa kanila sa Seir. Meron tayong sariling lakad, may sarili akong pamilya, meron tayong sariling animals. Yung mga animals na binigay ko sa kapatid ko, kanya na yon. Tayo, meron tayong sarili. Ha? Kanya-kanya na tayo. Parang ganon. Verse 18. Then Jacob came safely to the city of Shechem, which is in the land of Canaan, when he came from Paddan Aram, and he pitched his tent before the city. Sa city of Shechem. Alam natin kung bakit Shechem ang pangalan, di ba? Dahil itong si Shechem, ito yung nang abuso kay Dinah. Na-identify na city of Shechem. Although, hindi pa Shechem ang name nung time na yon when he abused Dinah. Napangalanan na lang na Shechem para palatandaan na doon nangyari yung pang-abuso kay Dinah, which is in the land of Canaan, when he came from Paddan Aram, and he pitched his tent before the city. And he bought the parcel of land, or the field, where he had pitched his tent from the children of Hamor, Shechem's father, for 100 pieces of money. Binili niya yung lupa kay Hamor, sa tatay ni Shechem. Kung saan siya nagtayo ng kanyang tent, nagbayad siya. Then he erected an altar there and called it Elohe Israel, or God, the God of Israel. Meron siyang altar doon. Doon siya nagpe-pray.
So si Jacob, bago siya nagdedesisyon, anong ginagawa niya? Nag-iisip siya, and then, ang kasunod, nagpe-pray siya. So tayo, pag magdidesisyon tayo, kung ano man sa buhay natin, kung anong didesisyonin natin, meron tayong isip, pinibigyan tayo ni Almighty Father. And then, ipag-pray natin, Lord, tama ba itong gagawin ko? Lord, i-guide niyo po ako. Lord, kiniklaim ko po yung promise mo. Alam ko, hindi mo nalilimutan yung promise mo sa amin. Pero para lang maalam mo, Lord, na nasa puso namin yung promise mo, Lord. Kiniklaim namin yon, inaalala namin yon, dahil alam namin na ikaw ay napakabuti sa amin at hindi mo kami pababayaan. So, lagi tayo magpe-pray. Kaya gaya ni Jacob, lagi siya nagpe-pray. Kaya, anong nakita niya? Nakikita niya yung mga angels of God. Nakita niya yung man na he wrestled with God. Ano pa? Nakita niya yung Bethel. Kasi nga lagi siya nagpe-pray. Okay? At yung decision niya, lagi siyang inilalagay ni Almighty Father sa tamang place. Hindi siya sumunod kay Esau sa Seir. Saan siya nagpunta? Gumawa siya ng sarili niyang lugar. Sa may Shechem, bumili siya ng sarili niyang lupa. At binigyan siya ni Almighty Father ng wisdom and knowledge to do that. Kaya tayo, lagi tayong magpe-pray. Dahil, kaya tayo binigyan ni Almighty Father ng heart and mind to use it. All for the glory of His name. Thank you, and God loves us all so much.